Treasure hunting weekend mga ka-TH. Kami ay bumalik dito sa may creek na merong akala ko to noon ay perfect pyramid. Pero nang tiningnan ko ito ng maigi, ang bato na ito ay kapag nakaharap pala ay ulo ng kalabaw siya. Ulo ng kalabaw na nakalublog. Kaya kapag kalabaw, well, pag-usapan natin mamaya ang kahulugan ng kalabaw marker sa treasure. Atin mo na tingnan ng mabuti to. Ito yung angle na ulo siya ng kalabaw. Sungay na lang ang kulang, of course. Mahirap gumawa ng sungay, di ba? Kapag i-carve natin, napuputol. Kaya siguro yan lang yung nakaya nila, pero meron siyang pinakamatulis na parte. So kahit tayo mag-ikot dyan sa creek na yan, hindi tayo makakita ng ganyang hugis na bato. Dahil ang bato na ito ay sadyang pinorma. Pinorma siya, pero well, may nagtangkang bumiyak sa likod nito. Nakita nyo? Yung likuran niya ay durog-durog yung likod. Ayan o. Ito yung sinabi ko na meron nang nag-operate dito ng matagal na. Siguro mga 10 taon mahigit. At well, sa ganyan klaseng mga bato ay treasure enclosed in the rock lang talaga yan. Nasa loob lang talaga ng bato. Hindi yan sa gitna, nasa gilid lang ng bato. At palagay ko nga, na-recovered yung sa likuran. Kasi ang likuran yung magandang paglagyan eh. Yung bandang likod nito. So ito yung ilong niya, yung likuran, yun yung durog-durog. Kaya maliit na lang ang porsyento na meron pang naiwan dyan. Pero kung ako yung may-ari nito ay biyakin ko yung bato na yan, baka meron pang sa baba niyan under sinuksok sa kanya. Okay, gawa tayo ng ilustrasyon nito. Okay mga katiyad, so ito yung ating ilustrasyon ngayon. Ito ang napagbasihan ko na ito ay isang kalabaw o isang water buffalo o taga-tubig, mahilig sa tubig na hayop. Ito kasi napansin nyo to, sinisil yan eh, hinugis to. Ito, and then meron siyang sa kabila, tinatawag yan sa design na symmetry. Merong symmetry dito, nakaganon din Ayan At ito, nasabi ko yan bibig to ng kalabaw eh. Ito, di ba? Ito dito, chinisil talaga para maghugis siya na katulad sa kabila. Kaya kung tingnan natin dito, ano siya, combination of pyramid at ulo ng kalabaw. Pero sa likod kasi nito ay durog na siya, biniyak-biyak na ang likod niyan. Kaya hindi natin sure noong nagdaan na panahon na baka ang likod niyan ay talagang ulo ng kalabaw yan, mga kababayan. Kaya 70% na paniwala ko ay nakuha nasa likod lang. Mga tatlo ng mga bato na katulad nito na malalaki na natagpuan kong itong binakbak at nakikita ko yung hulma ng gold bars. Tatlong bato, yung iba mas malaki-laki pa dito. Kaya palagi kong sinasabi na kapag may mga hugis na bato na malalaki, ay pwedeng mayroong nakasuksok lang na gold bar na nasa isa o dalawang bareta lang, mga kababayan. Kaya ito, kalabaw yan And then pag iikot tayo sa kabila, ay ito na yung hugis niya. Kaya pyramid siya tingnan sa malayo. Ngayon, sa meaning muna tayo ng kalabaw. Ang kalabaw ay isang hayop na mahilig sa magpalamig sa tubig. Parang water buffalo siya. Parang buffalo.
parang hippopotamus, ganong klaseng hayop. So, ibig sabihin yan, ang item ay nasa tubig kasi mahilig siya sa tubig. So, kung tingnan natin, kinumbine ang disenyo sa pyramid. Tatlong ridge. Dito, parang ridge ang tawag niyan. So, tatlong ridge yan. Tingnan natin sa harap po. Tatlo lang yan. Hindi yan apat na pyramid. Hindi siya yung nakaganito. Apat na kanto na pyramid. Siya ay triangle din na pyramid na nagaganyan, no? So, iba siyang klaseng pyramid. So, ito yung ulo ng kalabaw na kaganyan yan. Pero pyramid yung kanyang ulo, matulis to. So, kapag ganyan, top view nito, kung tingnan natin ay, ito nga yung top view so, ito ang, para makuha natin ng kahulugan niya na. So, ito yun kung top view tingnan siya, nagaganito. Ayan, so dalawa lang ang kahulugan nito. Nasa loob ng bato or sa pakiwari ko ay dito, di ba? Kasi gibang-giba na to dito eh. Biyak-biyak na to. Durog-durog na yan. Merong mga marka dyan ng pag-chisel. Kaya pwedeng nakuha dito. Ngayon kung sabihin natin na baka hindi nila nakuha, di ba? Pangalawang paghanap niyan ay sa baba talaga niya. So dito yan titirahin dito. Hukayin yan, pero ang paghukay niyan ay maliit lang. Ganito lang kalaki. Huwag lahat hukayin kasi ang bato ay babagsak. Baka maipit kayo. Ngayon, so ito yung una. Pangalawang paghanap niyan ay lang, sundot-sundot lang ito ng sundutin nyo lang ng bara dyan, ito. Kasi ito yung kanyang ilong. Saka ito yung mahaba na parte ng pyramid. Di ba nagaganyan yan? So ano sa tingin nyo yan? Yan ay arrowhead. So arrowhead na yan kung tingnan sa top view. So pwedeng dito lang. So kapag sinundot-sundot nyo yan ng bara, sa may-ari ng creek dyan, kasi may nakita ako may bahay dyan, sundutin nyo lang ito ng bara. Kapag may tatamaan kayo na medyo matigas na flat object sa ilalim ng lupa, mababaw lang yan eh, 1 metros lang yan. So kapag may natamaan kayo na flat object, hukayin nyo, kasi pwedeng binaon dito ang concrete box, sa harapan lang niya. Okay, kaya binahagi ko ito muli. Baka sakaling mapanood ng may-ari ng lupa, nasa lang to ng bahay mo, malapit lang. So dito kayo mag-test ito at saka dito. Ito papunta naman sa kanyang baba, sa ilalim, under. Ito naman sa harapan lang, tusok-tusukin nyo lang ng bara. Para kapag may matamaan kayo na medyo malapad na pakiwari nyo, bato o semento, yan na yan, hukayin nyo na mga kababayan. So itong mga gilid ng bato, yung mga flat surface, pukpukin lang ng martilyo. Pukpuk lang, baka sakaling may matamaan kayo na hollow rock or hollow sound, yung parang tunog ng septic tank. Kapag pinukpok, yun yung tunog. Medyo hindi siya matigas, malambot lang. At kapag nabutas, pwedeng yan yung pinatsing na simento. Okay, so yan lang aking analyze dyan mga ka-TH. Wala nang ibang puntahan dyan, nandyan lang sa bato. It's either sa ilalim at dito sa harapan, kung sakaling hindi nila nakuha sa likod. Pero kung nakuha na dito sa likuran, ay malas tayo. Wala na sa harapan at wala na rin sa kanyang ilalim. Pero walang mawawala, kaya i-try nyo ang
ilalim tsaka harapan nito mga katiyats. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lamang napadpad sa aking channel. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.